Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Binibining Awali Reyna A ng DSED Filipino 3A, ang ika-29 na tagapagdaloy. Narito ang ating layunin. Una, na ipapaliwanag ang mga nilalaman ng tulang kalayaan ni Patrocinio F. Villafuerte. Pangalawa, naunawa ng pangunahing ideya o mensahe ng tula at nakabubuo ng isang malayang tula na may temang pag-ibig o pagmamahal. At ang aking paksa ay pagsusuri sa tulang kalayaan ni Patrocinio Villafuerte. Bago ang lahat ay narito ang tulang kalayaan ni Pat Villafuerte. Sabayan ninyo akong basahin. Sa balintawak ang gumising ay isang sigaw. Bumalik ang sagot na tila alingaw-ngaw, kalayaan. At sa bawat lugar ay mauulinig ang dala ng hanging may salyo na awit, kalayaan. Narinig namin doon sa taniman, narinig namin sa mga ngalakal, narinig namin hanggang doon sa karagatan, kalayaan. Bawat makata, awit ang nalilikha, at ang mga titik, apoy ang ibinabadya, kalayaan. Narinig namin sa manggagawa ng nyugan, narinig namin sa mangingisda ng karagatan, narinig namin sa manininda ng pundohan, kalayaan. Lahat ng tao iisa ang sigaw, kahit ang kapalit ay kanilang buhay, kalayaan, sa puntod ng alipin at punong mga angkan. Iisa rin ang tinig na itinitighaw, kalayaan, sa ituktok ng bundok hanggang sa kapatagan, palakas ng palakas, palakas ng palakas ang mapapakinggan, kalayaan. Narinig namin sa magwawalis na dukha, narinig namin sa mga hahabing maralita, narinig namin sa panday sa yaman ay wala, kalayaan. Mula sa templo, mula sa pook dalangina, ang kris at gulok nagtagis parang kidlat, kasabay ang sigaw na ang hudyat, kalayaan. Narinig namin sa mga hikbi, hinagpis at panaghoy. Narinig namin sa pulong di matalunton, narinig namin hanggang sa dakong paroroon, kalayaan. Ngayon ay dadako na tayo sa pagsusuri ng tulang kalayaan ni Patrocinio F. Villafuerte. Ang tulang kalayaan ay isa sa mga tula ni Patrocinio F. Villafuerte na nagpapahayag ng pagnanais at panawagan ng mga taong nagkakaisa na makamtan ang kalayaan. Ang pangunahing layunin ng tula ay pukawin ang damdamin ng mga mambabasa tungkol sa pakikibaka ng sambayanan para sa kasarilan o kalayaan mula sa pamamahala o pagkontrol at karapatan. Ang tulang ito ay isang makabayang akda na nagsisilbing panawagan sa mga Pilipino upang gisingin ang kanilang kamalayan at damdamin ukol sa kahalagahan ng kalayaan. Hindi lamang bilang isang pambansang layunin, kundi bilang karapatan ng bawat individual. Isa itong sining na ginamit upang ipahayag ang matinding hangarin ng mga tao na makalaya, maaaring mula sa pangapi, kawalan ng katarungan at dayuhang pananakop. Narito ang impormasyon tungkol sa tula. Una ay may akda. Ang may akda ng tulang kalayaan ay si Patrocinio F. Villafuerte o mas kilala sa pangalang Pat Villafuerte. Si Dr. Patrocinio Villafuerte ay tinaguri ang ama ng sabayang pagbigkas sa Pilipinas. Siya ay isang guro, makata, mananaysay at manunulat sa Filipino. Sunod ay ang petsa ng pagkakasulat. Walang tiyak na petsa ng pagkakasulat ang tulang kalayaan. Ngunit kung ating susuriin ang nilalaman, maaaring ang tula ay naisulat noong mga panahon ng panlipunang pagkilos at panawagan para sa kalayaan. Maaaring sa panahon ng mapangapi o sa mga panahong muling nananawagan ang sambayanan para sa katarungan, karapatan at demokrasya o kalayaan mula sa pamamahala o pamumuno ng mga tao. Sunod ay ang uri ng tula. Ang tulang ito ay isang uri ng tulang makabayan o maaaring tulang liriko sapagkat ipinapahayag nito ang matinding saloobin at damdamin na makata at ng sambayanan ukol sa kalayaan at paglaya mula sa pang-aapi. Sunod naman ay ang sukat. Walang sukat at tugma ang tula at hindi ito ginagamitan ng tradisyonal na anyo ng tula. Sa halip, ito'y ginagamitan ng malayang taluturan. Ngunit kung ating makikita o mapapansin sa tula, ay mayroong itong
ginagamit na tugma upang mapanatili ang musikalidad at damdamin. Halimbawa ng taludtod sa tula ay ang sa balintawak ang gumising ay isang sigaw. Bumalik ang sagot na tila alingaw-ngaw. Kalayaan. Kung ating mapapansin, mayroong tugmaan na kung saan pareho ang tunog at ang huling letra ng salita sa bawat taludtod. At ito ay ang sigaw at alingaw-ngaw. Sunod naman ay ang tema. Ang tema ng tula ay ang pagnanais at panawagan para sa kalayaan, pagkakaisa ng sambayanan at paglaban para sa kalayaan. Hindi lamang para sa kalayaan, kundi pati na rin sa karapatan, katarungan at tunay na kasarinlan. Dadako naman tayo sa bahaging tema at paksa ng tula. Narito ang mga tema at paksa ng tulang kalayaan. Una ay ang pagnanais at panawagan para sa kalayaan. Ang pangunahing tema ng tula ay ang matinding pagnanais at panawagan ng mga Pilipino para sa kalayaan mula sa mga pangakpi at pagkaalipin. Ipinapakita sa tula ang paulit-ulit na pagbanggit ng kalayaan at sa paglalarawan ng iba't ibang sektor ng lipunan na nagkakaisa sa pagsigaw nito. Ipinapakita rito na hindi lang ito isang simpleng hiling, kundi isang sigaw ng damdaming matagal na ang kinikimkim ng sambayanan. Halimbawa ay ang narinig namin sa manggagawa ng niyugan, narinig namin sa mangingisda ng karagatan, narinig namin sa maninda ng pondohan. Kalayaan. Ang mga linyang ito ay nagpapakita na kahit iba-iba ang kabuhayan ng mga tao, iisa ang kanilang panawagan. Ang makalaya mula sa kahirapan, pangabuso o kontrol ng iba. Pangalawa naman ay ang pagkakaisa ng sambayanan. Ipinapakita ng tula ang pagkakaisa ng mga Pilipino mula sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng manggagawa, magsasaka, manininda at iba pa sa paghahangad na makamit ang kalayaan. Hindi lamang individual ang nagnanais ng kalayaan, kundi ang buong sambayanan. Mula sa mga taniman, dagat, pamilyan, at iba't ibang sektor ng lipunan, lahat ay may isang tinig. Ipinapakita ng tulang kalayaan na sa gitna ng kahirapan at pagsubok, nagkakaisa ang mga Pilipino at ang pagkakaisang ito ay isang mahalagang hakbang upang makamit ang minimithing kalayaan. Halimbawa na lamang sa tulutod ng tula ay narinig namin doon sa taniman, narinig namin sa mga ngalakal, narinig namin hanggang doon sa karagatan. Kalayaan. Sa halimbawang ito, makikita ang pagsasama-sama ng iba't ibang boses ay nagpapakita ng kolektibong pagkilos ng sambayanan na siyang tunay na lakas ng bayan. Ikatlo naman ay ang paglaban para sa kalayaan. Bagamat hindi direktang inilalarawan ang aktwal na pakikibaka, ang tulang ito ay nagpapahiwatig na handa ang mga Pilipino na ipaglaban ang kanilang kalayaan kahit na nangangahulugan pa ito ng pagsasakripisyo ng kanilang buhay. Halimbawa na lamang ng taludtod sa tula ay lahat ng tao iisa ang sigaw, kahit ang kapalit ay kanilang buhay. Kalayaan. Ipinapahiwatig din ng mga linyang ito na hindi lamang ito isang panawagan, kundi isang paninindigan at ang taong may paninindigan ay handang lumaban para sa kanyang karapatan at may katapangang handang harapin ang anumang panganib para lamang sa kasarinlan. Pangatlong naman ay ang estruktura at estilo ng pagsulat. Ang tula ay gumamit ng malayang taludturan na nangangahulugang wala itong tiyak na sukat o tugma. Ang ganitong estilo ay nagbibigay ng kalayaan sa makata na ipahayag ang kanyang saloobin ng mas natural at malaya na bagay na mismong paksa ng tula na tungkol sa kalayaan. Sa pamamagitan nito, mas naipapakita ang diin sa damdamin at diwa ng tula, lalo na sa mga taludtod na may matinding panawagan o hinaing. Gumamit din ang mayakda ng matulaing wika, mga piling salita na may lalim at imahen. Kalakip nito ang isang tono at damdamin na nagpapahayag ng puno ng determinasyon at pag-asa. Ngunit hindi lamang ito, kundi pati na rin ang paghahangad ng pagbabago. Ipinapakita din na ang tula ay hindi lamang nagsasalaysay, kundi umaakit din ang damdamin mula sa mamabasa upang makiisa sa panawagan. Bukod pa rito, gumamit ang mayakda ng simbolismo upang palalimin ang mensahe ng tula. Halimbawa, ang mga salitang sigaw at alingaw-ngaw ay hindi lamang literal na tunog,
kundi kumakatawan sa panawagan ng sambayanan na umaabot at umuukit sa kamalayan ng lahat. Ang sigaw ay sumasagisag sa matapang na panindigan habang ang alingawngaw naman ay nagpapahiwatig ng pagkalat o pagdinig ng ideya ng kalayaan sa mas malawak na lipunan. Ang pagsasama-sama ng mga elementong ito ay lumilikha ng isang makapangyarihang pahayag na hindi lamang umiindak sa damdamin kundi naguudyok rin ng pag-iisip at pagkilos. Ngayon ay dadako naman tayo sa bahaging mga tayutay sa tula. Narito ang mga tayutay na mayroon sa tulang kalayaan. Una ay ang pagtutulad o simili. Ito'y paghahambing ng isang simbolikong tugon ng kalikasan o kapaligiran sa isang bagay o kaisipan upang mailarawan ang katangian nito. Ang pagtutulad o simili ay nangangahulugang paghahambing ng dalawang bagay gamit ang mga salitang tulad ng parang o tila. Sa tula, ginamit ito upang mailarawan ang tunog ng tugon ng sambayanan na inihahambing sa isang alingawngaw. Ang alingawngaw ay isang matinding sagot na bumabalik at umaalingawngaw sa buong bayan. Halimbawa na lamang sa taludtod ng tula ay ang bumalik ang sagot na tila alingawngaw. Ipinapakita rito na ang panawagan para sa kalayaan ay lumalakas sa bawat ulit. Parang alingawngaw na bumabalik mula sa lahat ng sulok ng lipunan. Pangalawa naman ay ang pagmamalabis o hyperbole. Pagpapakita ng matinding damdamin o dedikasyon ng paghahangad na makamit ang isang bagay o ito'y pagpapahayag ng labis o sobra upang ipakita ang matinding damdamin o sakripisyo. Halimbawa na lamang ng linya sa tula ay ang kahit ang kapalit ay kanilang buhay. Inilalarawan dito ang tindi ng kagustuhan ng mga Pilipino na makamit ang kalayaan, kahit pa ito ay nangangahulugan ng pag-aalay ng kanilang sariling buhay. Isa itong simbolo ng suktulang sakripisyo at katapangan. Pangatlo naman ay ang pagsasatao o personifikasyon. Paggamit ng kalikasan na tila may kakayahan upang ipakita ang damdamin ng tao. O ito ay pagbibigay katauhan sa mga bagay o kalikasan na wala namang buhay upang ipakita ang emosyon ng tao. Halimbawa na laman ng linya sa tula ay ang dala ng hangin sa aliw na awit. Nangangahulugan ito na ang hangin ay binigyan ng kakayahang magdala ng awit na sumisimbolo sa pag-asa, damdamin at panawagan ng mga mamamayan. Sa pamamagitan nito, nagiging mas matulaing pakinggan ang damdaming nais iparating ng tula. Sunod naman ay ang talinhaga o metaphor. Ito'y paggamit ng mga malalalim na salita upang ipahayag ang matinding damdamin. O ito'y dituwirang paghahambing na gumagamit ng mga malalalim na salita upang ipahiwatig ang damdamin o kaisipan. Halimbawa na lamang ng linya sa tula ay ang mga titik, apoy ang ibinabadya. Ito'y hindi literal na apoy ang tinutukoy, kundi ang init at silakbo ng damdamin na kapaloob sa mga salita. Maaaring ito'y galit, panindigan at pagtutol sa pangapi. Isa itong malakas na pahiwatig ng pagkilos. At ang huling tayutay naman na matatagpuan sa tula ay ang pag-uulit o repetisyon. Ito'y pagtawag ng isang salita ng paulit-ulit upang bigyang diin ang tema, maaaring ideya, damdamin o panawagan. Halimbawa na lamang ay ang kalayaan. Ang pag-uulit ng salitang kalayaan, kung ating makikita sa tula, ito'y inuulit sa bawat saknong. Ito'y nagpapakita ng paghiyaw ng damdamin ng isang panawagang hindi dapat baliwalain. Isa itong pampalakas ng tono at emosyon ng tula na layuning gisingin ang kamalayan ng bawat mambabasa. Dadako naman tayo sa bahaging mensahe at aral na makikita sa tula. Una ay ang kahalagahan ng pagkakaisa. Ipinapakita nito na ang pagkakaisa ay mahalaga sa pagkamit ng isang layunin na kung saan ang pagkakaisa ng mga tao ang nagbibigay lakas sa pakikibaka para sa kalayaan. Ipinapahiwatig din nito na ang paggamit ng kalayaan ay hindi makakamtan ng isang tao lamang, kundi sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng buong sambayanan. Halimbawa na lamang ay
Narinig namin doon sa taniman, narinig namin sa mga ngalakal, narinig namin hanggang doon sa karagatan. Kalayaan, ang pagsasama-sama ng tinig mula sa iba't ibang sektor ay simbolo ng lakas ng sambayanan na kapag nagkakaisa, nagiging makapangyarihan ang kanilang panawagan at nagiging posible ang makabuluhang pagbabago. Pangalawa naman ay ang pagsasakripisyo ay mahalaga sa paglaban para sa karapatan. Ipinapahiwatig ng tula na ang tunay na paglaban ay nangangailangan ng sakripisyo. Ipinagpapalit ng ilan ang kanilang kaligtasan, maging ang buhay upang makantan lamang ang inaasam na kalayaan. Halimbawa na lamang ng mga linya sa tula ay lahat ng tao isang sigaw, kahit ang kapalit ay kanilang buhay, kalayaan. Ang mga linyang ito ay nagpapakita ng suktulang paninindigan na ang kalayaan ay may kabayaran at ito ay hindi basta ibinibigay kundi ipinaglalaban. At pangatlong mensahe at aral naman ay ang kalayaan ay para sa lahat, anuman ang uri ng antas na iyong kinabibilangan. Lahat ay may karapatan sa kalayaan. Ipinapakita ng tula na ang kalayaan ay hindi lamang para sa mga makapangyarihan o mayayaman. Ito ay karapatan ng bawat isa, anuman ang estado sa lipunan, mayaman man o mahirap, alipin man o pinuno. Halimbawa na lamang ng linya sa tula ay ang sa puntod ng alipin at punong mga angkan. Isa rin ang tinig na itinitighaw, kalayaan. Inaalis o binubura ng kalayaan ang mga hadlang ng uri at katayuan. Ang tula ay paalala na lahat ay may pantay na karapatang makalaya at mamuhay ng may dignidad. Ikaapat, ang paglaban ay hindi madali. May mga paghihirap at pagdurusa na kinakaharap sa paglalaban para sa kalayaan. Binibigyan din ng tula na ang landas tungo sa kalayaan ay puno ng sakit, luha at pasakit. Hindi ito agad natatamo. Kailangan itong pagdaanan sa kabila ng mga paghihirap. Halimbawa sa tula ay ang linyang narinig namin sa mga hikbi, hinagpis at panaghoy. Narinig namin sa pulong di matalunton. Narinig namin hanggang sa dakong paroroon. Kalayaan, ang paggamit ng mga salitang tulad ng hikbi, hinagpis at panaghoy ay nagpapahiwatig ng pagdurusa. Ngunit sa kabila nito, patuloy pa rin isinisigaw ang kalayaan bilang patunay ng tibay ng loob ng sambayanan. At panghuli ay, ang lakas ng boses ng mamamayan ay may kapangyarihang magpabago ng lipunan, magpatibay ng katarungan at ipaglaban ang kalayaan. Ang tula ay nagpapahiwatig na sa sama-samang tinig ng mamamayan ay may puwersang kayang magpabago sa takbo ng lipunan, magpatibay ng katarungan at magpataguyod ng tunay na demokrasya. Halimbawa, sa ituktok ng bundok hanggang sa kapatagan, palakas ng palakas, palakas ng palakas ang mapakikinggan. Kalayaan, ang boses ng bayan ay parang alingaungaw na palakas ng palakas, isang simbolo ng hindi mapipigilang puwersa. Kapag ang sambayanan ay nagsalita ng sabay-sabay, walang makakapigil sa pagbabago. At ngayon ay dadako na tayo sa huling bahagi. Ito ay ang konklusyon. Ang tulang kalayaan ay isang makapangyarihang pahayag na pagnanais ng mga tao para sa kalayaan at pagkakapantay-pantay. Ito rin ay nagsisilbing isang matatag at makapangyarihang tinig ng sambayanan, isang panawagan para sa kalayaan, katarungan at pagkakapantay-pantay. Sa pamamagitan ng paggamit ng matulaing wika, matinding damdamin at makasaysayang pahiwatig, binibigyang buhay ng makataang hinaing, pangarap at paninindigan ng mga Pilipino. Ang paggamit ng simbolismo, tayutay at malayang taluturan ay nagpapatingkad sa emosyonal at makabayang diwa ng tula. Bagamat walang tiyak na petsa ng pagkakasulat, malinaw na maaaring naisulat ni Patrocinio F. Villafuerte ang tulang kalayaan bilang tugon sa mga hamon ng kanyang panahon, sa mga panahong puno ng suliranin at panawagan na kung saan ang mga tao ay nahaharap sa mga isyo tulad ng pagkakapantay-pantay at kawalan ng kalayaan at karapatan. Dahil dito, ang tula ay nagiging salamin ng lipunan at isang sigaw ng bayan para sa pagbabago.
Ang pangunahing tema ng tulang kalayaan ni Dr. Patrocinio F. Villafuerte ay pagnanais at panawagan para sa kalayaan, pagkakaisa ng sambayanan, at paglaban para sa kalayaan. Sa pamamagitan ng kanyang tula, nais ni Villafuerte na ipaalala sa mga tao ang halaga ng pagkakaisa at kapangyarihan ng sama-samang pagkilos upang makamit ang isang mas magandang kinabukasan. Sa kabila ng mga hamon, ang tula ay nagtuturo na ang tunay na kalayaan ay nagmumula hindi lamang sa pagkilos kundi sa sama-samang pagnanasa ng mga tao na baguhin ang kanilang kapalaran. Ang mensahe nito ay nanatiling mahalaga na nagpapaalala sa atin na ang pakikibaka para sa kalayaan ay isang patuloy na proseso na nangangailangan ng pagkakaisa at determinasyon. At ang mensaheng ipinapaabot din ng tulang kalayaan ni Patrocinio Villafuerte ay hindi lamang isang panawagan, kundi paanyaya rin sa pagkilos at pagkakaisa. Ayon kay Villafuerte, ang kalayaan ay hindi basta iginagawad. Ito ay ipinaglalaban at pinagsusumikapan. Ang tunay na lakas ng sambayanan ay nagmumula sa pagkakaisa at ang tunay na kalayaan ay bunga ng matatag na diwang makabayan. Narito ang ilang tema na matatagpuan sa tulang kalayaan ni Patrocinio Villafuerte. Una, pagnanais at panawagan para sa kalayaan. Ipinapakita ang matinding sabayang hangarin ng kalayaan ng mga Pilipino. Pangalawa ay ang pagkakaisa ng sambayanan. Ipinapakita ang puwersang pagkakaisa ng mga Pilipino mula sa iba't ibang sektor para sa iisang layunin sa kabila ng pagkakaiba sa uri at antas ng lipunan. At pangatlo ay ang paglaban para sa kalayaan. Bagamat hindi tuwirang binanggit, ipinapahiwatig ng tula na handa ang mga Pilipino na magsakripisyo makamit lamang ang kalayaan o makamit lamang ang minimithing kalayaan. Ang tulang ito ay isang tulang makabayan o tulang liriko na nagpapahayag ng matinding damdamin at hangarin ng sambayanang Pilipino para sa kalayaan. Binibigyang diin din ng tula ang damdaming kolektibo ng mamamayang Pilipino, damdaming puno ng pag-asa, determinasyon at panindigan. Magpahanggang ngayon, ang kalayaan ay nananatiling makabuluhan sa kasulukuyan sapagkat ang laban para sa karapatan, katarungan at tunay na kasarinlan ay patuloy na isinusulong hanggang sa makamit ang ganap na pagbabago. Yun lamang po at maraming salamat.